Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Army officer, patay, 2 sundalo, sugatan sa engkwentro sa mga umano'y miyembro ng NPA sa San Jose, Occidental Mindoro. 8 bus companies inireklamo ng PITX sa LTFRB matapos magtaas pasahe kahit hindi aprobado. Mga dating opisyal ng gobyerno na sina Adrian Bersamin at Traig Olayvar inireklamo ng kasong kriminal sa ombudsman. Sa MBC TV correspondents, magpinsan, pinagbabaril, isa patay sa Murcia Negros Occidental. SBA Next at Nationwide Pool Hub Network inilunsad ng SBA para palakasin ang grassroots ng billiards. 5GL stars TK Noor nagpakilig sa kanilang first ever fan meet in Manila. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Patay ang isang Army officer habang sugatan ang 2 sundalo sa nangyaring engkwentro sa San Jose Occidental, Mindoro laban sa grupo umano ng New People's Army o NPA. Sa haning ng mga rebelde, nahuli ang isang NPA member, gayon din ang ilang mga armas mula sa encounter site. Una sa balita, si Dustin Bayog. Nasawi sa engkwentro ang isang First Lieutenant at Kapitan ng 68 Infantry o Kagapay Batalyon ng Philippine Army sa San Jose Occidental, Mindoro habang tumutugi sa mga rebelde o miyembro umano ng New People's Army o NPA. Kinilala na nasawi bilang si Captain Din Oyando na nasawi habang pinangunahan ng kanyang tropa na huli ng abos sa humigit kumulang na 15 rebelde sa may sitio sa Lafay sa Barangay Monteclaro ng probinsya. Sugatan naman ang 2 pang miyembro kung saan ang isa ay dinala sa AFP Medical Center para sa agarang gamutan. Bunga naman ito ang pagdakip sa isang NPA member na iniwan umano ng kanyang makasama na dinala rin sa ospital. Tumagal ng 20 minutong putukan sa mismong araw na anibersaryo ng grupo kung saan na-recover sa encounter site ang isang M16 rifle, isang granada at mga improvised explosive device o IED. Ang nangyari operasyon ay kasunod ng unang bakbakan noong March 24 sa Caperong Barangay kung saan na-recover din ang mga armas. Samantala, nagpabot naman ng pakikiramay ang 2nd Infantry Division ng Philippine Army sa pagpano ng kapitan at tiniyak na magpapatuloy ang operasyon laban sa NPA members at upang masiguro ang seguridad sa komunidad. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Walong kumpanya ng bus na biyaheng pa Bicol Region ang inireklamo ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX ng taas presyo ng pamasahe sa kabila ng pagsuspindi nito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa mga ignolog ang hidden charges umano na sinisingil kahit maaga nang nakapag-book ang mga pasahero. Magbabalita si Edniel Parosa. Inireklamo ng Parañaque Integrated Terminal Exchange sa LTFRB ang 8 kumpanya ng bus na napaulat na nagtaas ng pamasahe kahit binaril na ito ay pinagbawal ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay PITX Corporate Affairs Officer Colin Calbasa, pawang mga biyaheng Bicol ang namonitor na naningil ng sobra sa pasahero sa kasagsagan ng oil crisis. Kabilang sa mga sumpong na tinanggap ng PITX ay ang umano'y hidden charges o dagdag sigil ng ilang kumpanya kahit maaga nang nakapag-book ang kanilang mga mananakay. Payo ni Calbasa, walang iniimplementang dagdag pasahe ang kanilang pamunuan kaya dapat itong isuplong ng mga mabibiktima lalo na ngayong panahon ng bakasyon. Actually, na-monitor natin na may mga bus companies na nagtaas ng pasahe nila despite saying na bawal muna yung fare increase. However, dahil sa mga na-monitor natin na yan, nireport natin yan sa LTFRB and DOT. Yun nga paalala natin sa mga pasahero, lalo na kung usual po tayong bumabiyahe, lalo na going to Bicol, pakireport po dito sa info desk natin o di kaya naman meron tayong mga PNP desk dito para po sa mga taas pa. Sa iwalay na panayam, kinumpirma ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II
na iniimbestigahan na ang naturang complaint. Investigation po lahat yan, no? At saka pag-inis na sumunod sa utos ng ating presidente, they will be penalized accordingly. So lahat po yan na ipunta forward na po sa amin, and we're now currently investigating each one of them. Entrada palabang ng Semana Santa, mahigit na sa 1.4 na milyong pasahero ang dumadagsa sa Landport Terminal. Sabi sa DZRH ni Jason Salvador, tagapagsalita ng PITX, marami pang inaasahan nilang mananakay dahil sa nagmamahal na presyo ng diesel. Nakita natin talaga, Sir Lakay, yung pagtaas ng bilang ng mga pasahero natin. Bunsod nga ng kataasan ng presyo ng gasolina. Yung dati natin mga motorista na nagdadala ng sarili-sarili sasakyan patungo sa kanilang mga tanggapan, patungo sa kanilang probinsya, ngayon nagbubus na para kahit papaano makatipid. So ang advice natin sa mga mananakay natin na talagang uuwi pa rin this Holy Week, makapag-book po sana ng mas maaga. Patay sa datos, 178,305 na pasahero na ang naitala ng PITX sa linggo ng palaspas mula sa 165,292 sa kaparehong period noong nakarang taon. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa gitna pa rin ng krisis sa langis, mas kumaunti pa ang mga barko na bumibiyahe sa bansa habang ang ilang shipping line ay napilitan ng magtaas pasahe. Sa kabila nito, nakapagtala ng mas mataas na bilang ng mga pasahero ngayong taon kumpara noong 2025 sa kasagsagan ng Holy Week Exodus. Ang mga detalye ihahatid ni Kyle Bulyas. Bago pa man sumiklab ang bakbakan sa Middle East na nagresulta sa krisis sa langis, kulang na ang mga bumabiyahing barko sa Pilipinas. Pero ngayong may serya na ng malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo, lalo pang nabawasan ang mga bumabiyahing barko. Ayon kay Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago, aabot sa halos 10% ng mga biyahe ang nabawas ngayong Holy Week. Bukod dito, mas humaba rin ang turnaround time ng mga barko. Paliwanag ni Santiago, binabagala ng mga barko ang kanilang biyahe upang makatipid sa krudo. May mga shipping line din na nagpatupad na ng 20% na increase sa kanilang mga pamasahe. Sa kabila naman ng pagtataas ng pamasahe sa mga barko at pagbabawas ng kanilang biyahe, mas dumami pa ang mga pasaherong nagsipag-uwian na sa pagsisimula ng Holy Week Exodus. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, pumalo na sa higit 740,000 ang bilang ng mga pasaherong bumiyahe. Mas mataas ito ng 26% kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Sabi ni Cayabyab, marahil ay nakaplano na ang mga biyaheng ito kaya maraming kababayan ang pinili pa ring bumiyahe sa kabila ng pagtataas ng pamasahe. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Cayabyab ang kahandaan ng kanilang hanay para tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng publiko sa pagdagsa nila sa mga pantalan. So, nag-deploy po tayo ng 17,000 PCG personnel nationwide po yan. Na-activate na rin po tayo ng ating mga deployable response group. Kasama po ang ating rescue swimmers and even yung mga medics and nurses po natin. Kasama po yung mga floating assets para po umalalay sa ating po mga biyahero at mga kababayan po. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binuksan na sa publiko ang panibagong segment ng Manila-Cavite Expressway o Cavitex na magdudugtong sa Parañaque hanggang sa C5 Road sa Taguig. At good news dahil libreng makadadaan sa bagong segment para sa buong buwan ng Abril ayon sa anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos. Naritong report ni Letna Reciso. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng Cavitex C5 Link Segment 3B. Ang 6-lane toll road na may habang 2 kilometro ay nagdurugtong sa Merville, Parañaque hanggang C5 Road sa Taguig. Dahil sa bagong connector, mula sa dating 1.5 oras ay magiging 15 minuto na lang ang travel time mula Parañaque patungong Taguig o BGC. Inaasahang malaki rin ang mababawas sa Sucat Road at C5 Extension congestion. Bukod dito, mapapabilis din ang access sa Cavite at BGC sa Taguig habang alternative route din ito sa SLEX at Skyway. Kasabay nito ay inanunsyo ni Pangulong Marcos na libre pa ang pagdaan sa binuksang bagong connector sa buong buwan ng Abril. Bahagian niya ito ng pakikiisa ng pribadong sektor sa paggunita ng Semana Santa kung kailan inaasahang madami ang bibiyaheng mga motorista at sa gitna na rin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. At napakalaking bagay yan dahil sa malaking savings sa oras ng mga commuter, unang-una. Pangalawa,
kagaya ng ating mga laging iniisip ngayon dahil nga sa kaguluhan sa Middle East, ay napakalaking savings ito sa gasolina, sa crudo, sa fuel. At hindi maliit na bagay ang babawasan mo ang biyahe mo mula sa 1 oras kalahati hanggang 15 minutes. Malaking savings siya. Kaya ito ay kasama sa ating utos na nanggaling sa uplift na ating ginagawa na buksan lahat ng mga daan upang maging mas maginhawa ang pagbiyahe ng ating mga traveling public. At bukod pa ron ay nais kong i-announce na ito, toll-free ito buong Abril. Mula ngayon hanggang end of April, toll-free ngayon muna dito. At para naman ay mapagbigyan ng ating mga kababayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Lieutenant Season ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinasuhan ng graft at malversation ng dalawang dating opisyal na sina Adrian Bersamin at Trike Olayvar sa Ombudsman kaugnay sa bilyong pisong halaga ng katiwalian sa mga infrastructure project. Nag-ugat ang reklamo sa mga budget insertion umano na personal daw na inihatid ng dalawa sa Pangulo. Ang mga detalye tinutukan ni Val Gonzales. Inireklamo ng mga kasong graft at malversation sa Office of the Ombudsman sina dating Presidential Executive Liaison Office Chief Adrian Bersamin at dating Department of Education Undersecretary Trike Olayvar. Ang reklamo ay inihain ng bagong alyansang Makabayan o Bayan at ilang mga concerned citizens dahil sa umano'y pagkakasangkot ni na Bersamin at Olayvar sa multi-bilyong pisong katiwalian sa mga infrastructure projects. Sa pangunguna ni Bayan Chairperson Teddy Casino, ay hinihiling ng grupo sa Ombudsman na busisiin ang papel ng dalawa sa anilay malawakang Commitment Insertion Kickback Scheme. Ayon sa grupo, ang scheme ay may kaugnayan sa mga budget insertion sa national budget at mga proyekto sa infrastruktura kung saan ang dalawang opisyal daw ay nagsilbing mga bagmen ng Pangulo. Batay sa mga sinumpaang salaysay na binanggit sa reklamo, bilyong-bilyong pisong kickback ang umano'y personal na inihatid ni na Bersamin at Olayvar sa Pangulo. Kasama nila rito ang halagang umaabot sa 8 bilyong piso bilang bayad para sa Pangulo na ibinigay ng ilang beses o installments. Isinagawang pagsasampa ng kaso isang araw bago ang nakatakdang pagtatapos sa trabaho ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa darating na Marso 31. Binigyang din ng grupo na ang pagsasara ng ICI ay isang ganap na kabiguan dahil wala itong napanagot na mataas na opisyal sa nabanggit na korupsyon. Naninindigan ng bayan na dapat magsagawa ng buo at walang kinikilingang investigasyon ng Ombudsman upang matukoy ang pananagutang kriminal, sibil at administratibo ng mga nasasangkot. Giit ni Casino, ang pagbibitiw ng dalawang opisyal ay hindi dapat maging dahilan upang makalusot sa pananagutan at dapat buwagin ang sistema ng korupsyon na labis nang nagpapahirap sa ating bansa. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinapanagot ni Senator Kiko Pangilinan ang mga negosyanteng abusado na nasa likod umano ng pagmamanipula ng presyo ng sibuyas sa ilang mga probinsya. Hinaing din ng mga magsasaka ang kawalan ng akses sa cold storage facilities dahil kasabwat din daw umano ang mga operator sa mga negosyante at trader. Magbabalita si Raymond Dadpas. Panahon na upang pangalanan ng mga abusadong middlemen at traders ng sibuyas. Ito ang binigyang din ni Senator Francis Kiko Pangilinan bilang chairman ng Senate Committee on Agriculture kasunod ng hearing na isinagawa sa Muñoz, Nueva Ecija. Hinamon ni Pangilinan ang lahat ng mga municipal agriculture officers na ibigay sa kanyang pangalan ng mga abusadong negosyante dahil batay sa sumbong ng mga magsisibuyas ng Nueva Ecija, Mindoro at Pangasinan, kilala ng mga municipal agriculture officers sa mga middlemen at traders na nagmamanipula sa presyo ng sibuyas. Para sa senador, mahalaga na malantad ang pangalan ng mga inaakusahang umaabusong negosyante upang sila ay pagpaliwanagin at kung may ebidensya laban sa kanila ay dapat silang kasuhan.
Pinagtutuunan din ngayon ng Senate Agriculture Committee ang sumbong ng mga magsasaka ng sibuyas na wala silang access sa mga cold storage facilities dahil ang mga operators ay kasabwat ng mga middlemen at traders. Laging sinasabi ng mga operators na puno na ang kanilang cold storage facility kahit walang laman dahil nakareserba na ito para sa makasabwat nilang mga negosyante. Ito ang dahilan kung kaya't napipilitan ng mga magsasaka ng sibuyas na ibenta ang kanilang ani sa presyong dikta ng mga middlemen at traders. Sa ngayon ay nasa 21 hanggang 23 pesos na lang kada kilo ng pulang sibuyas mula sa mataas na presyo nitong 80 pesos kada kilo. Malayo sa gustong minimum kada kilo ng mga magsasaka na 35 pesos kada kilo. Kasama sa mga problemang nakita yung timing ng importasyon ng sibuyas na pinayagan mismo ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno gaya ng Bureau of Plant Industry o BPI at Department of Agriculture. Ito rin ang dahilan kung kaya't ipinupursige ni Pangilinan na bilisan ng Department of Agriculture ang pamimigay ng ayuda sa mga magsasaka. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Advance ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng billiards, inilunsad ng SBA ang dalawang programang layong magpalakas ng grassroots ng billiards sa bansa, ang SBA Next at Nationwide Pool Hub Network. Kung ano ang mga ito, ihahatid sa atin ni Matchpoint, Mili Borja. Mas pinalakas na grassroots ng billiards. Ito ang target ng SBA sa paglulunsad ng bagong off-season kompetisyon at nationwide venue network na layong palakasin ang pundasyon ng sport. Pangungunahan ito ng SBA Next, isang developmental league na gaganapin mula Hulyo hanggang Setyembre ngayong taon na dinisenyo upang mapabilis ang pag-angat ng mga umuusbong na Filipino talent papasok sa professional ranks. Hindi tulad ng tradisyonal na format, magkakaroon nito ng mas mabilis na laro at mas maikling shot clocks. Sumasalamin sa high-tempo style ng SBA habang inihahanda ang mga manlalaro para sa elite level kompetisyon. Ilalagay ang mga kalahok sa ilalim ng gabay ng mga team owner na magbibigay ng structured environment na may mentorship at competitive exposure. Ang mga mangungunang manlalaro sa dulo ng torneo ay makakakuha ng pwesto sa official SBA draft kung saan maaaring mapili ng mga pro team para sa Season 3 sa Oktubre. Kasabay ng developmental push, inilunsad din ng SBA ang official Pool Hub Network, isang koleksyon ng mga partner venue sa buong bansa na magsisilbing watch hubs at community centers para sa sport. Inaasahang mapapalapit ng mga hub na ito ang mga laban sa mga tagahanga habang nagbibigay ng mga pagkakataon sa negosyo para sa lokal na pool hall operators sa pamamagitan ng mga programang suportado ng liga. Ipinapakita ng mga inisyatibong ito ang layunin ng SBA na baguhin ang billiards mula sa hiwa-hiwalay na lokal na libangan patungo sa isang mas organisado at pinag-isang national circuit na nag-uugnay sa mga manlalaro, venues at tagahanga. Sa pagdulunsad ng SBA Next at ng Pool Hub Network, lalong pinapalawak ng liga ang abot ng billiards habang nagbubukas ng mas malinaw na landas para sa susunod na henerasyon ng mga Filipino cue artists. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Lalaking nagbebenta umano ng tingi-tinging gasolina sa Bataan, tiklo sa isang entrapment operation. Sa MBC TV Global, militanteng grupong Houthis na kisali na rin sa digmaang US-Israel laban sa Iran, nagpasabog laban sa Israel. At sa balitang showbiz, singer na si Matty Hunyosa, ibinander ang Pilipinas nang masungkit ang Golden Buzzer sa Britain's Got Talent. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Inaresto sa Bataan ang isang lalaking nagbebenta umano ng tingi-tinging gasolina kung saan inilalagay sa mga bote ng soft drinks. Ang buong detalye sa report ni Danny Kumilang.
Arestado sa entrapment operation ng isang 42 anyos na lalaki na nagbebenta ito ng tingi-tinging gasolina na nakalagay ito sa bote ng soft drink sa Setio Malaking Bato sa Barangay Mabatang, Abukay, Bataan. Ang matagumpay na operasyon na isinagawa ng Abukay Municipal Police Station sa pamumuno ni Abukay Chief of Police Police Major John Ray Kutab. Inaresto ang suspect matapos pagbenta ng tinging gasolina ang nagpanggap na buyer na pulis alas 6:10 kagabi. Nakumpiska sa operasyon ang mga nasa bote na gasolina at galon na tinatayang nasa 30 litro ng unleaded gasoline at nabawi ang ginamit na buy-bus money. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect at mga ebidensya para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Naharap ang suspect sa paglabag sa batas pambansa bilang 33 na inamyendahan ng PD 1865. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinawi ng Philippine National Police o PNP ang pangambang may kinalaman sa naudlot na eleksyon sa Bangsamoro Region, ang ambush sa kapulisan sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, local terrorist group ang tinitingnang suspect sa pananambang na ikinasawi ng 5 pulis. Posible umanong retaliatory attack ang ambush dahil sa serye ng operasyon o accomplishments ng 2nd Mobile Force Company sa nakalipas na mga buwan. Nangyari ang insidente habang pabalik sa base ang 8 pulis mula sa kanilang pagpapatrolya nitong Sabado ng gabi. Kabilang sa 5 nasawi ay ang team leader nilang police captain habang 3 naman ang sugatan. Iniimbestigahan din ng PNP kung nagkaroon ng lapses o pagkukulang ang provincial director sa lugar dahil sa kawalan ng outpost kahit dati nang may mga insidente ng ambush sa kaparehong area. Para sa ating ulat panahon, ngayong Holy Monday, nakakaapekto ang ridge of extension ng high pressure area sa northern Luzon na magdadala ng maaliwalas pero mainit na panahon. Ganito rin ang mararanasan ngayong araw sa buong bansa dahil naman sa patuloy na pag-iral ng easterlies. Pero maghanda pa rin sa mga biglaang pag-ulan na pagdating ng hapon o gabi dahil sa mga localized thunderstorms. Samantala ngayong araw, inaasahang aabot sa 36 hanggang 37 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila, habang papalo ng 40 degrees Celsius ang ilang probinsya tulad ng Dagupan City, Pangasinan, San Jose Occidental, Mindoro, La Granja, Carlota, Negros Occidental at Zamboanga City sa Zamboanga del Sur. Manatiling uminom ng maraming tubig at magdala ng panangga sa init kapag lalabas ngayong araw. Usapang trivia naman tayo. Alam nyo ba na may hayop na never nalista sa mga noisy kahit na kumikilos pa ito? Isa itong ibon na kahit mabilis at mataas ang lipad, napapanatili nitong maging tahimik. Alamin na Des, ano nga ba ang ibon na pinakatahimik lumipad? Ang owl o kwago ang tinaguriang master of silence, lalo na sa hunting o pangangaso. Tahimik kasi sila kung lumipad dahil sa kakaibang structure ng kanilang mga feather. Ang unahang bahagi ng kanilang pakpak ay may serrated edges o parang suklay na kayang bumasag ng hangin at nakatutulong para mabawasan ang ingay nito. Bukod dyan, malaking bagay rin sa tahimik nilang paglipad ang mga balahibo nila na sobrang lambot na nag-a-absorb ng tunog. Para sa mga kwago, mahalaga ang tahimik na paglipad, lalo na sa paghahanap nila ng kanilang pagkain dahil ang mga prey nila tulad ng daga ay umaasa sa pandinig para makaiwas sa panganib. Dahil halos walang tunog ang paglipad ng mga kwago, nakalalapit sila nang hindi napapansin at mas malinaw nilang naririnig ang galaw ng kanilang mga prey. Dahil sa kombinasyon ng natural na katangian at function nito, nananatiling unique ang kwago bilang pinakatahimik na lumipad na ibon sa buong mundo. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this.
Inaasahang mas lalo pang titindi ang tensyon sa Middle East nang sumali na rin sa digmaan ang kilalang militanteng grupo ng Yemen na Houthis. Habang itinaas pa rin sa $115 per barrel ang presyo ng langis sa world market matapos ang nagpapatuloy pa rin na ang tensyon nito kontra sa Amerika at Israel. Ang mga balita mula sa ibaing dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Yemen, inaasang mas lalo pang titindi ang girian sa Middle East nang sumali na rin sa mga pag-atake ng kilalang militanteng grupo ng bansa na Houthis nang pasabugo nitong Israel noong Sabado. Kinumpirma rin ito ng Israeli military nang masalag nitong isa sa mga missile. Ayon kay Brigadier General Taya Sari, ang military spokesperson ng Houthis, hudyat na raw ito ng pagsali ng rebeldeng grupo sa gitnang silangan na inaasang makakapekto sa takbo ng ekonomiya ng mundo. Magugunitang noong 2024, naglunsad ng mga pag-atake ng Amerika laban sa Houthis bilang sagot sa mga pag-atake din ng Yemen sa naval ships ng US sa Red Sea at Gulf of Aden. At sa kaugnay na balita, itinaas pa ng Iran ang presyo ng gasolina sa world market na higit sa $115 per barrel sa pagpasok din nito sa mahigit isang buwang tensyon sa Middle East. Nakaraang linggo, pumalo na ito sa $118 kada bariles nang mas lalo pang tumindi ang mga pag-atake ng Amerika sa Iran at naging issue rin sa umano'y fake news ng dalawang bansa. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang mga pag-atake ng Israel sa Tehran habang nagbanta naman ng Iran at tatargetin naman ito ang kampo ng US at Israeli commanders yung hindi na mga political official ito sa rehiyon. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik tayo sa Pilipinas, sa abot sa higit 160 katao ang hinuli sa isinagawang anti-criminality operation sa Santa Cruz, Maynila. Karaniwan sa mga paglabag ay ang pag-inom sa pampublikong lugar at sa umiiral na half-naked policy. Magbabalita si Boy Gonzales. Umabot sa 164 na kataong nahuli sa isinagawang anti-criminality operation at pinaigting na pagpapatupad ng mga ordinansa ng Maynila sa Santa Cruz. Ayon sa Manila Police District Santa Cruz Police Station 3, isinagawa ang operasyon alas 10 ng gabi sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Rexon Layug, katuwang ang Manila Social Welfare Department, City Legal Department at Manila Traffic and Parking Bureau. Layunin ng operasyon na paigtingin ang kampanya laban sa kriminalidad at ipatupad ang disiplina sa lungsod. Sa tala, 85 lalaki at 17 babae nahuli sa pag-iinom ng alak sa pampublikong lugar, habang 5 naman ang naaresto dahil sa paglabag sa half-naked policy. Nasagip din ang 28 mendicant at 29 na menor de edad, habang isang lalaki ang nahuli dahil sa umiiral na warrant of arrest. Dinala ang mga luwabag sa mga itinalagang staging areas kung saan sila naitala at napayuhan at pinalaya matapos ang dokumentasyon kasabay ng mahigpit na babala. Samantala, ang mga menor de edad ay turn over sa Manila Department of Social Welfare and Development para sa kaukulang pangangalaga. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang Pinoy ang nagpakitang gilas pagdating sa kantahan sa international stage. Ang 27-year-old na si Mati Hunyosa nakakuha ng Golden Buzzer nang mag-audition sa Britain's Got Talent. Ang kanyang performance na nagpabilib sa mga hurado, balikan sa Showbiz Report na ito. Golden Buzzer with matching standing ovation. Muli na namang napatunayan na pang world class ang tinig ng mga Pinoy. Ito'y matapos mapabilib ng 27 anyos na singer na si Mati Juniosa ang mga hurado ng Britain's Got Talent. Yan ang rendition ng ating kababayan sa kantang Purple Rain na paborito rin daw mismo ng nagbigay sa kanya ng Golden Buzzer na si Simon Cowell.
Kwento ni Matty na nagmula sa Mandaluyong City, 3 taon na siyang naninirahan sa Glasgow at kasabay ng kanyang karera bilang mga awit at theater actor, nagtatrabaho rin daw ito bilang part-time waiter. Bago nga sumabak sa global stage, naging contestant din siya sa Idol Philippines taong 2019. At syempre, bilang remembrance, sa dulo nga'y pumulot pa ito ng gold confetti. Agad namang bumuhos sa mga komento ng pagbati mula kina Gary V, Ogie Alcacid, Sofronio Vasquez, Mark Bautista at Jason D para kay Matty na suporta naman ang hiling ngayon diretso na siya sa semifinals. Para sa MBC TV and Network News at Morning Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik mga pangunahing linya ng tren sa Metro Manila. Tigil operasyon ngayong Semana Santa. Sa MBC TV Sports, inaabangang rematch ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Isa lamang exhibition game. At sa TNVS, 7 aso sa China na hinihinalang dinakip, nakatakas at naglakbay ng higit 17 kilometers para makabalik sa kanilang fur family. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan na abiso sa mga commuter, pansamantalang tigil operasyon ng biyahe sa LRT 1, LRT 2 at MRT 3 mula April 2 hanggang April 5, 2026. Ito'y upang bigyan daan ng taunang maintenance activities sa mga linya ng tren kasabay ng Holy Week. Magbabalik ang kanilang operasyon ng mga linya ng tren sa April 6, 2026. Samantalang Philippine National Railways o PNR naman ay magsasagawa din ng tigil operasyon mula April 3 hanggang April 4 at magbabalik serbisyo sa April 5. Pinagbabaril ang magpinsan sa Murcia, Negros Occidental kung saan isa ang nasawi. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang isang lalaki matapos pinagbabaril ng hindi pa nakilalang sospek sa Purok Mirasol, Barangay Kaliban, Bayan ng Murcia, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Aljon Mino, 27 anyos, residente ng Barangay Kanandug ng nasabing bayan. Ayon kay Police Captain Hani Labaro, hepe ng Murcia Police Station, nagmamaniho ng motorsiklo ang biktima kasama ang kanyang pinsan na si alias Nico ng pagbabarili ng hindi pa nakilalang mga sospek. Hindi naman na nakasalba si Mino dahil sa multiple gunshot wound na tamo sa kanyang katawan ng biktima, habang nasa mabuting kalagayan naman si Nico na ginagamot sa ospital sa ngayon. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binawian ng buhay sa paggamutan ng isang 35 anyos na binata na residente ng Barangay Alos, Alamino City, Pangasinan matapos bumangga ang minamanuhan niyang motorsiklo sa steel railing sa gilid ng daan. Batay sa ulat ni Alamino City Acting Chief of Police Lieutenant Colonel John Ringo Quintinita, naganap ang aksidente pasado alas 3 ng madaling araw kung saan mabilis na binabagtas ng biktima ang National Highway at pagdating sa palikong bahagi ng daan sa Barangay Kabatuan, na-lose control ito sa manubela at bumangga sa steel railings, at dahil sa walang suot na helmet ang binata, nagtamo ito ng malubang sugat sa ulo at mukha na nadala pa ng rescuer sa Western District Hospital sa siyudad, subalit hindi na rin naisalba ng mga doktor ang kanyang buhay. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aristetit, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasamsam na mga operatiba ng PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit 11 ang tinatayang halos 400,000 halaga ng hinihinalang illegal na droga sa sinagawang operasyon sa Davao City Sabado ng hapon. Ayon kay Police Colonel Diquincio Pante, nadakip ang suspect na nakilalang si alias Maranao, 46 anyos,
presidente ng Barangay 22-C at isang Xerox machine technician matapos ang isinagawang surveillance at bypass operation sa Purok 6 Block 35 sa nasabing lugar. Sa operasyon, nakabili ng illegal na droga ang pusher buyer mula sa suspek na nagresulta sa pagkumpiska ng tinatayang 55 grams ng hinihinalang shabu na kalaga ng 374,000. Na-recover din mula sa suspek ang 4 na pakete ng hinihinalang droga na gagamiting ebidensya laban sa kanya. Kasalukuyan nasa kustodiya ng mga otoridad ng suspek at nakatagdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula na ang deployment ng PNP dito sa Northern Samar ngayong Semana Santa at nagsimula ito kahapon sa araw ng Palaspas. Naka-heightened alert ang kapulisan at tiniyak ang security at public safety ng mga simbahan at mga major thoroughfares sa lalawigan at iba pang convergence areas. Nakabantay din ang mga pulis sa sitwasyon ng traffic at tiniyak ang kayusan at kaligtasan ng mga debutong Katoliko na dadalo sa mga gawaing pansimbahan. Ayon sa PNP Eastern Visayas, may higit sa 2,000 ng mga pulis ang i-deploy sa Eastern Visayas. Nakadeploy ang mga ito sa simbahan, transportation hubs, terminals, commercial areas at iba pang lugar. Katulong naman ngayon ang PNP sa kanilang deployment ang Bureau of Fire, Traffic Enforcers at iba pang law enforcement partners. Mula sa MBC TV Network News RH34, Jane Galit Bantaya ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng trending sa ibang bansa, nakauwi ng ligtas ang 7 aso matapos ito umanong dukutin sa kanilang mga bahay sa northeastern China. Kahit magkakaiba sila ng fur parents, sama-sama nilang nilakad ang higit 17 kilometers para makabalik sa kanilang forever home. Ang mga detalye sa report ni Dustin Bayog. Nakatakas at nakauwi ng ligtas at magkakasama ang 7 dinakip umano na 7 aso sa northeastern China. Ayon sa isang media outlet, nakuhanan sila ng isang netizen na naglalakad sa kalsada ng Changchun sa Jilin Province. Ang mga 7 aso ay iba't ibang breed kung saan merong Corgi, German Shepherd, Golden Retriever at Pekingese. Nagsilbi umanong leader nila ang Corgi habang binabantayan ng German Shepherd na tila nagtamo ng injury. Dahil sa pagdreading nito sa isang Chinese streaming platform, marami ang nanawagan ng animal protection kung saan ayon umano sa mga user ay tila dinampot umano mga aso upang dalhin sa isang meat shop. Kaya tuloy pinaniniwalang nakatakas sila pero wala pa nagkukumpirma sa ngayon. Nagmula raw ang mga ito mula sa magkakalapit na bahay kung saan madalas sila nakikita magkasama. Nagpadala naman ng drone at volunteers ang isang dog base kasunod ng aksidente upang maibalik sila ng ligtas. At noong March 19 ay nakatanggap ng balita na ligtas sila nakabalik sa sarili-sarili nilang bahay matapos lakarin ang aabot sa 17 kilometro. Samantala, kilala ang naturang rehiyon sa pagkain ng dog meat upang manosolusyon sa lamig ng panahon kung sa may ilang kainan doon na nagsaserve pa rin ng mga pagkain gamit ang dog meat. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng boxing, binigyang linaw ng icon na si Floyd Mayweather Jr. na exhibition match lang ang kanilang muling pagtatapat ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Ayon din sa boksingero, wala pang opisyal na venue ang naturang rematch na gaganapin sa Setyembre. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint Millie Borja. Nilinaw ni American professional boxer Floyd Mayweather Jr. na ang inaabangang rematch nila ni pambansang kamao Manny Pacquiao ay isang exhibition fight lamang habang hindi pa rin tiyak ang magiging venue ng laban. Ayon sa 49-year-old boxing icon, bagamat isang spear sa mga pinag-uusapang lugar, wala pang pinal na desisyon kung doon nga ito gaganapin. Dagdag pa ni Mayweather, layunin lamang ng laban na magbigay aliw sa fans at hindi ito isang official professional bout. As of right now, we don't know exactly where the fight is going to be at. We don't know the location of the fight. The Sphere is one of the places that they talked about. So we don't know if it's 100% going to be there. And this is not actually a fight, it's an exhibition. Okay. So we're going to do it again and hopefully we're going to entertain the people. Nauna nang inanusyo ng dalawa na maghaharap sila sa Setyembre na ipalalabas globally sa streaming platform na Netflix.
Ito rin ang pagbabalik ni Mayweather mula sa retirement matapos ang huli niyang professional fight noong 2017 laban kay Conor McGregor. Hawak ng American boxer ang malinis na 50-0 record na may 27 knockouts, kabilang ang kanyang panalo via unanimous decision laban kay Pacquiao noong 2015. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng GL, nagpasiklab sa first ever fan meet ang Thai GL stars na sina TK Noor dito sa Pilipinas. Balikan ng kaganapan kagabi sa Showbiz Report ni James Galange. Love is in full bloom indeed dito sa Samsung Hall para sa first ever fan meet in Manila ng Thai GL stars TK Noor. Ang managing kilig moment at ang heartwarming energy ng fellow Chowders, balikan sa report na ito. Todo ang saya at kilig ang hatid ng Thai actresses Tangko Asongwan at Noor de Soraya aka TK Noor sa fellow Chowders sa kanilang unang pagbisita sa bansa. Pero bukod sa kanilang naging hataw at heartfelt performances, hindi rin nagpauli ang dalawa sa kanilang sweet moments na talaga naman nagpahiyaw ng todo sa fans. Lalo ng i-reenact ng TK Noor ang isa sa kanilang favorite scene sa kanilang Thai GL series na Dangerous Queen. Sumikat ang dalawa ng bumida sa nasabing romance drama series na pinalabas noong nakarang taon kung saan tinulungan ni TK na gumanap bilang si Queen na isang CEO, si Noor na makaahon mula sa traumang idinulot ng pinagmulan niyang abusadong pamilya. Samantala, matapos magpakilig, game na game rin kumasa ang TK Noor sa larong telescope game at ang matatalo, may parusang sayawin ng isa sa kilalang Pinoy dance trend. Sa huli, lubos naman ang pasasalamat ng dalawa sa lahat ng fellow Chowders sa dumalo at solid na suportang natatanggap nila mula rito. I'm so happy and thank you for all the love, all the support, all the warmth, and everything you guys did for us. We say it all the time that if there's no Chowder, there's no TK. So, thank you so much. And speaking of fans, dala-dala pa rin ng mga ito ang excitement hanggang sa pagtatapos ng fan meet, bit-bit ang kanilang hindi malilimutang experience sa event. Sobrang ganda nilang dalawa, promise. Yes. Walang palag, sobrang ganda. Totoo. And super talented din nila. Hindi lang sila maganda. Talagang binuwas nila today, di ba, sir? Very kanog din. Di ba? Yung Perfect. Sasayaw sila kung sasayaw. Yes, yes. Sabi for me, sobrang sobrang nakaka-overwhelm po yung feeling ngayon. Kasi po, iba po yung nakikita nyo sila sa personal. Iba yung naririnig nyo sila mag-perform. Iba po yung feeling pag nandito po kayo sa loob ng auditorium. So parang, para po sa akin, sobrang sarap sa feeling. Sobrang nakaka-excite and parang may na-fulfill ka sa loob-loob mo. Samantala, inaasahang lalabas naman ngayong taon ang special edition ng Dangerous Queen, handog ng TK Noor sa fellow Chowders matapos na naging matagumpay nitong 8-episode run last year. We love you, TK Noor! Para sa MBC TV Network News, ito si James Galagin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Lunes Santo. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.